Sir JC. Ito po, tanong ko kay Brother Nelson. Brad, kasi nasabi niyo na walang babaeng pwedeng tumayo sa harap. Paano po kung dumating sa point na isang linggo, wala pong tatayo? Although merong lalaki, pero walang kakayanan na makapagsalita o magturo. Yun po bang group sharing ay pwedeng maging option kung nandito na po yung mga kapatid na kababaihan? At kesa po nape-pressure po yung lalaking, kasi sabi niyo hanggat may lalaking tatayo, yun ang magkukonda. Pero paano nga po kung wala siyang kakayanan? Natanong ko na po ito kay Brother JM eh. Pero dahil dalawa lang naman kami nag-usap, makapisa yung stand nyo para sa lahat po yung time. Sa ganang atin po, kapag po may pagsamba na kung saan ay ginagawa natin ganito at walang lalaking tatayo po, maaari po ito yung tinatawag na, iba po kasi yung tinatawag na pagsamba o yun lang, sharing lang po. Pero dun po sa gagawin ninyo, hindi na po kasama yung pagtuturo. Maaari po kayo ay magkaroon ng sharing, mga babae kayo at walang lalaki, pero parang ang tinatawag po natin ay hindi ka maaari na manguna sa lahat ng mga activities sa loob ng kapilya. Maaari ka lang po manalangin na kung saan ay parang casual, yung casual na kaparaanan po. Eh yun po ba ay katanggap-tanggap? Tanggap po sa Panginoon yun. Dahil po sa mga di inaasahan gayong pagkakataon na kung talagang walang tatayo, yun po yung tinatanggap. Pero yun po ay bilang fellowship lang po. Hindi po bahagi ng yung gaya ng linggo-linggong pagsambang isinasakatuparan natin. Iba po kasi yung panambahan, iba din po kasi yung tinatawag na fellowship yan. Kaya po yung ibang mga religious activities, gaya po ng mga ibang born again, meron po mga tumatayong babae, dahil ang tawag po nila doon ay fellowship. Hindi po talagang pagsambang opisyal. Okay? Kaya po, lagi po nilang sinasabi sa mga may fellowship, ganun lang fellowship namin yung kaya ang babae daw allowed sa kanila. Yun lang po Pero yun po ay katanggap-tanggap dahil kahit po ang ilan sa nagkakatipon, basta't may pagtitipon po, yun po ay parang ino-honor ng ating Panginoon. Kung saan nagkakatipon ang bawat isa na may pagsambang ginagawa o yung tinatawag na pagkilala sa ating Panginoon ay tinatanggap ng ating Panginoon. Sige po. Palagay ko sa born again, hindi lang yung fellowship, hindi talagang sila ay nagsisimba. Kasi tinatawag nilang pastora yung anak. Ibig sabihin, siya ang nangunguna. Kaya po, mali po yun na kung saan wala naman pong pastora simulat saan sa nakasulatan. Wala pong nakasulat na kung saan pastora ay maaaring makapanguna saan mang uri ng paglilingkod na pagsamba na tulad po nito. Kaya hindi mo ba nasasabi na fellowship lang yung ano ng mga tunay nilang pagdisimba yun dahil babae ang talaga pastora. May kamag-anak kami, pastora. Hindi pwede yun, tayo na. Oo nga po. Ang tanong po nga doon dyan pag sinabi na paano po ba yan? Sasabihin po nila, hindi po pala kalugod-lugod yung aming ginagawang pagsamba. Tayo po ay walang sapat na kakayahan para maghusga. Ang ating pong magiging kalagayan ay kung paano sila huhusgahan ng Panginoon nang ayon sa kanilang sinusunod. Panginoon na po ang may dapat mag-judge o maghusga para sa kanilang kung tama ba sila o mali sa kanilang ginagawa. Ang mahalaga po, tayong nakakaintindi, tayong nakakapagbasa, at tayong nagsasagawa ng mga
pag-aaral na ganito, nakikita natin yung mali ay hindi natin na dapat gawin. Pero kapag alam natin na isang bagay ay mali at paulit-ulit natin ginagawang mali, tayo po ay nagkakasala. Kung sila po ay hindi matuturuan at ipagpapatuloy po nila yung ganon, ang Panginoon po ang may kapasyahan para sa kanilang kaligtasan. Yun lang po. Nagtanong din ako tungkol sa sa karanasan ko po. Kasi ako galing sa Catholic. Ngayon, kasalanan ko ba? Kasi hindi pa nila maunawaan yung namatay na kasang tatay ko. Ngayon, sa paniniwala nila, yung pag-aalay at pagdarasal, hindi ako nakikinig sa lumayo na ako. Ngayon ang ano ko, yung, para bang masakit din sa akin na hindi ko sila inaayunan ba rin sa ano nila. Sabi ko, igalang ko na lang, respetuhin ko yung paniniwala nyo. Tama ko ba yung ginawa ko? Nagkasala ako na. Kung hindi kayo umaayon sa maling gawa sa po, pwede ko yun. Mahirap pa kasi paliwanagan dahil wala pa sila doon sa paniniwala. Kaya nagsawalang tibo na lang ako. Masakit sa akin. Tama po yun na kung saan normal sa atin bilang isang ordinaryong tao na yung mga nakakasama natin ay hindi natin kasama sa totoong paniniwala at practice. Ngunit ang tanong po, sa paghuhusga ng Panginoon sa atin, okay po, pagka tayo ay individual na hinusgahan ng Panginoon, ay, nawala ko sa bigla kong pagkakaano po, na kung saan, ikaw ba'y ililigtas nila kung tayo husgahan ng Panginoon sa ating gawa? Sila po ay masasabi natin na kung saan ay alam natin na hindi sila lumalakad ng maayos. Kung tayo po'y may kakayahan na ituwid o bigyan sila ng unti-unting pagbubukas ng kanilang isipan, gawin po natin yun. Hindi magiging mabigat sa loob natin. Ngunit, kung dumating ang pagkakataon po na patuloy nilang susundin yung kanilang maling practice, hayaan po natin ang Panginoon kung ano ang gagawin niyang kaparaanan. Gumagawa pa rin po, kumikilos ang kapangyarihan ng Panginoon. Kung kailangan mo nang tanggapin, dapat kang ituwid o hindi. Meron po kasing mga pagkakataon na kapag ka ang isang tao ay lumalaban pa ang paniniwala, mahirap po natin silang makasama. Dumadating lang po ang pagkakataon kapag patuloy natin ipinapanalangin ang mga gusto natin hinaing sa Panginoon at yun ay ibibigay ng Diyos sa tamang panahon, sa tamang tao, sa tamang pagkakataon. Kaya yung kung kapakiramdam nyo, hindi po, normal po yun na kayo ay may mabigat na dinadala kung hindi kayo nakakaayon sa kanila. Ngunit lagi nyo lamang pong iisipin na ginawa mo ang paraan at alam mo kung anong ginagawa mo na nauupol sa iyong tamang pananampalataya. Kasi ano po, yung